Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, ganun na lang ang kalungkutan ni Rene nang namatay si Sarah. Naglaho ang kanyang pangarap. Pinayuhan ng kaibigan na si Nelson, pati ang kanyang ama, si Rene. Nagdesisyon ito na itago ang binili niyang wedding ring na gagamitin sana nila ni Sarah. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Sing-Sing, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Time, how I cherish those moments, and no one can take your place. Huwag kang mag-alala, Rene. May pangako ako kay Sarah na ituturing ko na parang anak ko ang ipinanganak niya. Salamat, Agnes. Pero hindi ko siguro ganap na maibigay ang pag-aalaga ng isang ina dahil alam mo naman na may trabaho ako. Walang problema dyan. Dahil nandyan naman si inay. At ipangako ko, ibibigay ko ang lahat ng pag-aalaga sa kanya. Basta wala akong trabaho. Napakabuti mong kaibigan. Alam mo, kung gaano kami kalapit ni Sarah. At ulitin ko, kung ano ang pangako ko sa kanya, gagawin ko. Na maging tunay na ina ni Junjun. Salamat, Agnes. Hindi ko alam kung paano ko maililibang ang nangyari sa asawa ko. Kailangan lang na maging matapang ka rin eh. Nasa piling na ng Diyos ni si Sarah. Tanggapin na natin ang katotohanan para manahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Kumusta na nga po natin, Balae? Ay, mabuti naman. Ano ba ang plano niya? Ay, hindi ko pa naman siya nakausap. Hindi pa ba siya pumasok sa trabaho niya, Balae? Ay, yan ang hindi ko alam. Kung papasok sa trabaho, ay pagtiyagan mo na lang na alagaan ang apo natin, Balae. Oo, Balae. Sino pa ba ang mag-aalaga kay Junior na naiwan na
makapagpaalala sa iyo maong si Sarah na anak ko. Ay, balae. Ay, kung may magagawa sana ako, hindi ko gusto na umalis dito ang apo ko. Balae, Kung naisipan niyang mag-asawa uli, sana iwan niya dito ang apo ko. Kahit papaano ay siya lang ang libangan ko. Dahil wala na ang aking anak. ay pag-usapan nyo yan, balae. Kung ako, maintindihan ko. At hindi ko alam kung ano talaga ang plano niya. Ay, salamat at umuwi ka rin eh. Oo, inay. Pero umalis din ako. Ha? Pumunta lang ako dito para kunin ang mga damit ko. Saan ka pupunta? Babalik ako doon sa bahay namin. Ano? Hindi ko makakalimutan ang nangyari kay Sarah. Kung nandito ako sa bahay ninyo. Sige, ikaw ang bahala, anak. Pero maiwan sa inyo si Junjun. ha? Kayo na ang mag-alaga sa kanya, Nay. Kung pwede, hindi ko na gusto na makita ang bata na yan. Anong ibig mong sabihin, anak? Siya ang dahilan na namatay si Sarah. Ano? Kaya lilipat ako. Babalik ako dun sa bahay namin at maiiwan siya dito. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Ang laki ng bag mo. Tay, babalik na ako dito sa bahay. Ganun ba? At hindi ako makakalimot kung doon ako sa bahay nila, Inay. Ay, kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala. Opo, Tay. Pero ang anak mo, saan ba siya naroon? Bakit hindi mo kasama? Ay, iniwan ko kay Inay. Sila ang mag-aalaga. Ano? Galit ako sa batang yun. Naku, anak. Ano yung sinasabi mo tungkol sa anak mo? Siya ang dahilan ng pagkamatay ng mahal ko. Hindi tama yung sinasabi mo. Ano ba naman? Ano ba naman ang kasalanan ni Junior? Nakapag-desisyon na ako, Itay. Hindi ko gusto na makita ang batang yon. Girl, I need you. I need your love. Pumunta ako dito, balae. Dahil nagulat ako sa pag-uwi o pagbalik ni Rene sa bahay. Ay, balay, ang totoo niyan. Nasaktan ako sa sinabi niya na galit siya sa kanyang anak. Balae, Ay, totoo. Masakit ang pagkamatay ni Sarah na mahal ko ang aking anak. at naintindihan ko ang anak ko, balae. At sana maintindihan mo rin at naniniwala ako na dahil lang sa sakit ng kalooban ay hindi pa niya napapakalma ang isipan niya. Balay, naintindihan ko, pero nasasaktan ako sa ganon na sinabi niya. Kung ang pag-alis niya dito sa bahay, naintindihan ko. Dahil nahihirapan nakalimutan ang pagkawala ng anak kong si Sarah. Oo, balae. Ay, pabayaan mo na lang. Paano na nga po natin? Hindi ko siya mapapabayaan, Balae. Dahil siya ang buhay na alaala ng anak ko. Mahalin kong tunay. At sana naman ay hindi pa bawiin ng Diyos ang hiram kong buhay
hanggang mapalaki ko siya. Balae, huwag kang mag-alala. Ay, Tutulong ako sa kailangan ng bata. Kumusta pare? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yan? Salamat at nagbalik ka na sa trabaho mo. Lagi kang tinatanong ni boss. Oo, pare. Baka sakali na makalimutan ko ang nangyari sa asawa ko. Tama ang ginawa mo. Pero pansin ni boss na hindi ka na masyadong ganado sa pagtatrabaho mo. At hindi ka na nagpupursige na magtrabaho. Ano? Sa totoo, Pards, plano niya noon na kumuha ng kapalit mo. Kung hindi ka pa nag-report, sayang ang posisyon mo. Parts. Sa totoo lang, ako ang temporaryo na pumalit sa'yo. Pero hindi ko pinag-interesan yon dahil ikaw ang iniisip ko. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para mapunuan ko at magampanan ko ang aking tungkulin sa kumpanya. Nandun na tayo, pero kulang. Hindi gaya noon na napakasipag mo. Yan sana ang maintindihan ni boss. Dahil hindi ko pa tanggap na wala na ang asawa ko. Na siyang nagbibigay ng lakas at inspirasyon ko, pare. Naiintindihan kita dyan, pare. Pero wala na si Sarah. Na kahit kailan, hindi na magbabalik. Alam mo, bilib ako sa pagmamahal mo sa kanya. Pero dapat mo nang tanggapin na wala na talaga siya. Kaya mag-move on ka na. Hindi ko alam, Nelson. Pero habang buhay na nasa dibdib ko at isipan ko ang asawa ko, mahirap. Hindi kita sinisisi kung ganyan ang nadarama mo. Dahil alam ko kung gaano mo kamahal si Sarah. Pero Pards, hindi sana yan ang sisira sa buhay mo. Dahil may anak ka pa. akala ko kung sino na ang kumatok kanina. Akala ko kung si Rene. Ikaw naman pala, Nelson Iho. Oo, Chang. Gusto ko sanang makita ang anak nila. Dahil nalaman ko na iniwan niya nakasama ang bata. Oo, Iho. Ay, galit siya sa'yo. Eh, at galit din sa apo ko. Dahil siya raw ang dahilan ng pagkamatay ni Sarah. Hindi ko pa siya nakausap tungkol dyan. At kailangan, huwag siyang magalit sa bata. Nagulat nga ako na sinabi niya na iniwan niya sa inyo. Kaya nagpunta ako dito. Eh, nakakaawa naman ang apo ko. Wala na nga ang ina niya. Hindi pa siya gusto ng ama. Huwag po kayo mag-alala. Kakausapin ko si Rene. Anong kasalanan ng bata? Kailangan nga magpasalamat pa siya. Kahit papaano ay may naiwan na alaala si Sarah sa kanya. Sana, pero hindi ko nga alam at ganun ang sinabi sa akin. Hindi bale. At nasa piling ko ang aking apo. At parang nasa piling ko ang anak ko. Tahan na, Chang. Hanggang buhay ako at kaya ko pa, alagaan ko ang aking apo. Tama po yan, Chang. Di bali, wag po kayo mag-alala at kakausapin ko si Rene. Ay, maraming salamat. At eto nga pala, meron po akong pasalubong para po sa kanya. Ito po, gatas. At iba pang maaring kailangan niya. Pagpasensyahan niyo na po itong dala ko dahil ito lamang po yung nakayanan ko. Ay, malaking tulong na po ito, Iho. Salamat. At eto po, kunin po niyo ito. Pagdagdag po sa panggastos po niyo. Hindi na, Iho. Malaking bagay na ang dinala mo dito. Sige na po, Chang. Tanggapin niyo na po. Hindi bali at hindi naman ako nagkukulang.
Dahil may pera naman ako para sa pamilya ko. Ay, sige. Ay, maraming salamat. Mabuti kang tao. Girl, I need you. I need your love. Salamat, Pards. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap. Hindi sana dito sa inuman ang pag-usapan natin eh. Parts, damayan mo ako. Pero kung ayaw mo, hindi kita pilitin. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa gastos. Pare, hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito. Pero lagi mo tatandaan, hindi kita iiwan. At hindi kita pinapakialaman kung ano ang plano mo tungkol sa anak mo. Ikaw ang bahala kung bibigyan mo ng suporta o hindi. Pero iba ang gusto ko sanang intindihin mo. Ano yan? Alam mo pare, hindi dapat na magalit ka sa anak mo. Huwag mo siyang sisihin sa nangyari kay Sarah. Totoo naman na siyang dahilan ng pagkamatay ng asawa ko. Diba? Ano ka pa naman? Ano ba ang kasalanan niya? Ito ang isipin mong mabuti. Wala na si Sarah ngayon. Ipagdadamot mo ba ang pagmamahal mo sa anak mo? Pare, tandaan mo to. Dugo at laman mo si Junior. At hindi ko may kakailayan kung gaano mo kamahal si Sarah at kung gaano pinadama mo ang pag-ibig mo sa kanya. At ngayon, ipagdadamot mo ang pag-ibig mo sa anak mo. Uminom na lang tayo. Hindi ang mga yan ang pag-uusapan natin. Sige, tagay. Magpipitong buwan lang ang apo ko, pero malinaw ang pagsasalita niya ng mama. Wah, ang apo kong ito. Nakakaawa naman. Wah, ako na ang magiging ina niya. Ay, dahil wala na ang anak kong si Sarah. Sana mahintay ko pa na lumaki. At ano ang ginagawa ni Rene? Totoong pumunta rito pero sandali lang. Kung minsan lang sa isang buwan siya pumunta. Wah. Hindi kaya siya natutuwa sa anak niya? Kung marinig lang sana niya ito. Pero, di bale. Dahil ang sinasambit ng bata ay mama at hindi papa. Nako, ang galing ng apo natin. Nasasambit na niya ang mama. O mama. Oo, balae, kaya masaya ako. Sapat ng libangan ko ang apo natin. Kung marinig lang sana ni Rinian at makita ngayon, hindi kaya magbago ang nadarama niya? Hindi kaya maalis ang galit sa bata? Hindi ko alam, balae. Kaya sinasabi ko na sa kanya na siya
ang magdala ng kailangan ng bata. Ay, balae. Kaya ako muna ang nagdala rito, balae. Ang iniisip ko, paano kung lumaki pa ang bata at hindi malapit ang loob ni Rene sa kanya? Ano ang sasabihin ko kung tanungin ako kung sino ang ina niya? Samantala wala na ang ina niya. Wala pa ang ama. Di bale, balae. Subukan ko na naman na kausapin ang anak ko. O sige, balae. Ay nako, nakakaawa naman ang apo natin. Dahil wala na siyang ina, hindi pa siya pinapansin ng ama. Ano pare? 7 buwan na ang nakalipas mula nang namatay si Sarah. Talaga ba hanggang ngayon, hindi mo pa nakalimutan ng mga nangyari? Hindi, pare. Panghirap. Ginawa ko ng lahat ng paraan. Pero di ko pa rin mawala sa isipan ko ang aking asawa. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit hindi mo maibigay ang pagmamahal mo sa iyong anak? Mas lalo na maalala ko si Sarah pag nakikita ko ang batang yan. Alam mo pare, dapat maging masaya ka dahil may naiwan na buhay o kaya alaala mo sa kanya maliban sa sinasabi mong singsing na sana igagamitin mo sa kasal nyo. Pare, mag-move on ka na. Bigyan mo rin ng pansin ng anak mo. Gusto mo bang lumaki siya na hindi kanya kinikilala bilang ama? Ha? Saka matanda na rin ang biyanan mo na nag-aalaga sa kanya. Hindi rin may bibigyan ni Agnes ang lahat ng kailangan niya, ang panahon niya. Kahit pa nangako ang siya sa asawa mo na alagaan siya. Alam mo pare, ikaw dapat ang magbigay ng pagmamahal at pag-aalaga sa anak mo. Nelson, Alam mo pare, matalino ka. At kung talagang mahal mo si Sarah, dapat mahalin mo rin ang anak nyo dahil yan ang tanda ng pagmamahalan nyo. pare, Oo pare, ang buhay o tanda ng bunga ng pagmamahalan nyo. Ang buhay na tanda, hindi ang wedding ring na yun, kundi ang anak mo. Ayan ang ano ang sabi mo sa pamamasyal natin na 3 ng anak natin, Sarah, honey? Napakasaya ko. Hindi ko may larawan din ang saya ko. Kahit ako. Alagaan mong mabuti ang anak natin. Siya ang maging alaala sa akin. Oo, ibibigay ko sa kanya ang walang kaparis na pagmamahal, honey. Salamat. Siya ang tanda ng pag-ibig natin. Ang walang hanggan na pagmamahal ko sa iyo. Mahalin mo sana ang anak natin. Oo, siya ang tanda. At sana, huwag mo kaming iwanan pa. Hindi. Babalik ako sa pinanggalingan ko. At hindi ko alam kung makikita pa tayong muli o hindi na. Ano? Hindi. Huwag mo kaming iwan, honey. Magpapaalam na ako. Hindi. Huwag mo kaming iwan, Sarah, honey. Huwag mo kaming iwan. Sarah! Sarah! Naalala ko ang sinabi ng asawa ko. Mahalin ko daw ang anak ko. Mahalin ko daw. Ano ba ang nangyayari sa'yo at nagsisigaw ka?
panaginip pala. Akala ko totoo. Ay, bigla akong nagising dahil narinig ko ang sinisigaw mo, ang pangalan ni Zara. Napaninginipan ko si Sarah, Itay. At doon daw ay namamasyal kami. Kasama ang aming anak. Kayakap namin. Pero dinaglaon, nagpaalam at iniwan kami. Ano? Oo, Tay. At sinabi na alagahan ko ang anak namin dahil siya ang tanda ng aming pagmamahalan. Tingnan mo yan. Nagpapaalala sa iyo. Paano mo talikuran ang anak niyo? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Sing-Sing. Dito sa ating tula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. May ka na?